Panginoon mga kapatid, magandang araw sa inyong lahat. Blessed Tuesday. Salamat sa Panginoon sa kanyang paggabay, pagtuturo at pag-ibig niya sa atin na lagi nating nadadama. Mga kapatid, lagi tayong magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon dahil wala nang ibang mas hihigit pa sa kagalakang nadarama ng isang lingkod ng ating Panginoon. Awit muna tayo sa Panginoon at saka tayo mananalangin. Good morning sa bawat isa. Ang awitin natin ngayon ay hindi ko malilimutan ang ginawa ng Diyos. Salamat sa Diyos at ako'y natagpuan. Meron pang isang awit ang sabi niya ay, nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Purihin ang Panginoon at salamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang ginawa sa atin. Bawat isa sa atin po merong tayong kanya-kanyang testimony kung paano tayo natagpuan ng Panginoon, kung paano niya tayo binago, kung paano niya tayo ginabayan, kung paano niya tayo pinagaling, kung paano niya tayo iniligtas. Purihin ang Panginoon at nagkakaroon tayo ng mga iba't ibang mga pinagdaanan sa buhay upang sa ganun ay maging life testimony natin at makita natin kung paano yung pagkilos ng Panginoon at masasabi natin, hindi ko malilimutan ang ginawa ng Diyos. Hindi ko malilimutan ang ginawa ng Diyos. Ang buhay ko'y binago at kanyang tinubos. Binigyang kapayapaan ang aking isipan. Kagalakan sa kanya'y naranasan. Salamat sa Diyos at ako'y natagpuan, minahal sa kabila ng pagkukulang, katapatan niya'y aking papupurihan. Siyang Diyos noon, ngayon at kailanman. Amen. Tayo po ay manalangin.
Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa lahat ng ginawa nyo sa aming mga buhay. Inaalala namin Panginoon how good you are, O God, na sa panahon Panginoon ng pagsubok, nariyan ka. Sa panahon ng problema Panginoon, tinutulungan mo kami Panginoon. Sa panahon ng kahirapan Panginoon, inililigtas nyo kami Panginoon, iniaangat nyo kami, binubuhat nyo kami Panginoon. At anumang mga kinalalagayan namin ngayon ay dahil lamang sa inyo, Panginoon. Napakabuti mo sa aming buhay. Help us, O God, this morning to appreciate the blessings you gave in our life, O God. Mga blessing, Panginoon, na minsan hindi namin napapansin. But there's a lot of blessings, Panginoon, na ipinagkalob nyo sa amin. At hayaan nyo na lagi naming maalala ang mga bagay na ito. At lalo't higit, Panginoon, ang inyong mabuting ginawa, ang namatay kayo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, para sa amin, at muling nabuhay para sa ganon ay ipakita, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay magtatagumpay rin. Salamat, Panginoon. Pagpalain niyo ang inyong mga salita, pagpalain niyo ang bawat makikinig, Panginoon, at mag-aaral ng inyong salita sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord, mga kapatid. Good morning po sa bawat isa. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Morning kay Sister Eileen, yan, at sa aking supportive na wife, Lovely Gem, yan, Tamani. At ganoon na rin kay Brother Arthur. Kapangalan ko yan Brother AJ. Purihin ng Panginoon. At tayo po ay nasa Book of Acts pa rin. Papatuloy tayo sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 12 na tayo. Ayan, umuusad, ano? Gawa chapter 12, verse 1 to 5. Ng mga panahong ding iyon, ang title ng nito is Panibagong Pag-uusig. Meron na namang pag-uusig yung mga Christian dito. Panibagong pag-uusig. Ng mga panahong ding iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia. Pinapugutan niya si Santiagong kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang libadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tig-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro, samantalang siya'y taimtim na ipinapanalangin ng iglesia. Ang mga kapatid dito ay meron silang kinakaharap na bagong pagsubok sa kanilang pananampalataya. Meron silang laban, ano? Good morning sa aking supportive mother, Mamang Lani, andyan na din, no? At meron silang kinaharap na laban. Kaya ang title natin ngayon sa umagang ito ay ang tamang pakikipaglaban ng lingkod ng Diyos. Ang tamang pakikipaglaban ng lingkod ng Diyos. Now, bago tayo makipaglaban ay kailangan tayo ay handa. Amen po ba? Kailangan tama yung puso natin. Hindi pwedeng kapag ka merong nang away sa'yo ay magbibitaw ka na agad ng salita. Kaya minsan, sabi nila, yung salita mo, hindi mo na yan mababawi. Kaya bago ka magsalita, minsan kasi bugso ng galit. Yung galit na galit tayo, tapos nagsalita tayo ng nagsalita. Tapos kapag ka nahimasmasan tayo, nalaman natin na hindi pala maganda yung ating mga pinagsasabi. Now, itong mga Christian na ito, meron silang laban na kanilang kinahaharap. At naalala nyo nung si Esteban, no? Saan ba yan? Sa mga atras yan, sa Book of Acts rin. Kung maalala, sa chapter, balikan nga natin. Si Esteban ay, sa chapter 7 siya, sa chapter 7, noong si Esteban ay pinagbabato siya ng kapwa niya Hudyo. Ang mga lingkod ng Panginoon, hindi sila nagsampa ng kaso or anong ginawa nilang laban sana na tulad ng ginagawa ng mundo ngayon. Na kapag merong naaagrabyado ay pupunta agad yan, sa korte agad yan, sa pulis agad yan, para magsampa agad ng kaso. At ito namang si Esteban na kahit na siya naman ang pinagbabato, ay ang panalangin niya pa rin sa Panginoon ay na hindi na panagutin yung mga taong nagbato sa kanya, mga bumato sa kanya. Alam ni Esteban na wala naman siyang kasalanan. Hindi siya deserve sa pambabato nila.
Pero alam niyo yung puso ng mga lingkod ng Panginoon na yon, bakit kaya ganon? Mapapatanong ka bakit kaya hindi man lang sila lumaban? Bakit hindi man lang nila ipinaglaban ang karapatan? Di ba? Merong panood yan sa TV na pag may karapatan, ipaglaban. Amen? Pag may karapatan, ipaglaban. Purihin ng Panginoon at puntahan natin bakit nga ba ganun na lamang yung damdamin ng mga lingkod ng Panginoon yung mga Christian na yan. Anong meron sa kanila? Because they are setting an example also for us na iyon din yung sinusundan natin. Tignan natin kung ano ba yung buhay nila, bakit ganun yung nangyari. Good morning, Ma'am Jolly, Sister Jolly, Brunos. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kung meron pong makakapag-type dyan, paki-type nyo po sa comment section natin. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. No? Ang nakipag-isa kay Kristo ay siya ay bago ng nilalang. Wala na, the old has gone, the new has come. Wala na yung dati. Siguro, dati nung hindi ka pa tumatanggap sa Panginoon, ikaw yung magagalitin, ikaw yung madaling magtampo, ikaw yung madaling mainis, no? Ikaw yung nagsasalita ng mga hindi magagandang bagay, mga walang kabuluhang bagay, masabi mo lang, mabigkas mo lang kung ano yung iyong nararamdaman. Pero ang sabi niya dito is, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Wala na yan. Nalilimot mo na yung dating ikaw. Nagbabago ka na. Meron akong katrabaho na noong una ay nakikita ko siya at lagi ko siyang naririnig. Noong una kaming nagkita dun sa company, magkatrabaho, ay lagi ko siyang naririnig na magaling magsalita ng English. Yung kakaibang English, Pero nakikita ko ngayon ay nagiging matured na siya. Purihin ng Panginoon talagang yung pagsasalita na hindi ko na masyadong naririnig nagsasalita ng hindi maganda. Hindi ko na naririnig kaya sabi ko, wow, nag-matured na ito. No? At nababago na, unti-unti nang nababago ng Panginoon. Okay, purihin ng Panginoon. Good morning po, kapatid Jess Vlog. At ipagpatuloy natin, no? Puntahan pa natin yung isa pang talata, Romans chapter 8 verse 9 to 12. Maganda rin yan. Romans chapter 8 verse 9 to 12. Yan. Romans chapter 8 verse 9 to 12 po. Sabi niya dito, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Maliwanag yon, no? Kung hindi nananahan si Kristo sa kanya, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Verse 11, kung nananahan sa inyo ang espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, pakinggan niyo po ito, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya't hindi na tayo dapat namumuhay ayon sa laman. Sapagkat namuhay, hanggang doon na lang tayo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na laman. Kapag kasi alipin ka ay, kung baga yun na lang yung paulit-ulit na nangyayari sa'yo. One time, merong isang binago ng Diyos, merong pastor na siya ngayon. Binago siya ng Panginoon. At nung dati daw ay siya ay chain smoker, yung naninigarilyo. At talagang napakalakas niyang manigarilyo. At nung nakakilala siya sa Panginoon, naging struggle niya yon, ang hirap niyang tanggalin yung paninigarilyo. At meron siyang isang stick daw na hawak-hawak na ganyan at kinakausap niya yon. Kinakausap niya na last na lang. Sabi niya, last na lang ito. At hindi na ako maninigarilyo. At to cut the story short, dumadating sa kanya yung panahon na merong isang stick na naman na nagsasabing last na lang. Kaya nabanggit niya sa kanyang sarili, no? Hindi ko na gagamitin tong last na ito. Ang sabi niya ay hindi na ako alipin
Nakalaya na ako, magpapaalipin ba ako ulit? Yun daw yung kanyang nabanggit. No? Nakalaya na siya. Nakalaya ka niya, tapos andyan na naman yung temptation, babalikan mo ulit, alipinin ka niya ulit. Kapag ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, nakalaya ka na, huwag ka nang magpaalipin pang muli. Mga kapatid, ang tumanggap sa Panginoong Hesukristo ay bago na at sumusunod na sa ating Panginoon. Now, maraming nagsasabi ngayon, they are Christians. They are followers of Christ. Naniniwala sa Diyos. May takot sa Diyos. No? Naglilingkod sa Diyos. Wherever, kung saan mang church sila naroroon. May mga nagsasabi na sila ay Kristiyano. Paano ba masasabi na ikaw ay Kristiyano? Nakikita sa'yo. Amen po ba? Nakikita sa'yo. Puntahan natin. Ito yung lagi kong binabanggit na dapat nasa buhay ng isang Kristiyano. Galatians chapter 5 verse 22, mga kapatid. Galatians chapter, may nasabi dyan si kapatid na Jess Vlog. Opo, pastor, instead of magtanim ng galit ng api sa atin, ipanalangin pa na huwag silang paparusahan ng Diyos. Wala talagang galit na makikita mo sa mga lingkod ng Diyos. Purihin ng Panginoon. No? At yun yung gusto ng Panginoon sa mga lingkod ng Diyos. At yun yung patunay. Ito pa, idagdag natin ito, kapatid na Jess. No? Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban ng ganitong mga bagay. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao, kasama ang masasamang pita nito. No? Hindi na dapat, sabi diyan, hindi dapat nakikita o walang galit na makikita sa lingkod ng Diyos. Kapag sinabi mo ikaw ay lingkod ng Diyos, wala na yung mga bagay na yon. Minsan may mga bagay ding nakakainis, no? Mga pangyayari na nakakainis. Pero yung mga sitwasyon na yon, sila yung mga sukatan, sila yung mga nagsasabi kung gaano ka na ka-matured na lingkod ng Panginoon. Kapag may dumating na pagsubok na sitwasyon sa buhay mo, paano ka makipaglaban? How you respond? How you will react? Kapag ba nakarinig ka lang na, para ako yun ah. Hoy, ako ba yung pinaparinggan mo? Away agad eh. No? Paano ka mag-react kapag may mga sitwasyon, may mga tao na nang-iinis sa'yo, may sitwasyon na hindi maganda, paano ka mag-react? Ang tanong mo, paano nga ba nagre-react ang isang Kristiyano? Now, kapag ka nauunawaan mo na ikaw ay binago na ng Panginoon, the Holy Spirit dwells in you. The Holy Spirit lives in you. And if you say that the Holy Spirit dwells in you, there is a fruit. Now, the fruit of the Holy Spirit is seen in your life. Makikita yan sa buhay mo na ikaw ay tunay na lingkod ng Panginoon dahil merong bunga. Amen po ba mga kapatid? Ang buhay lingkod ng Diyos ay hindi laging madali. No? Natulad ng isang kanta na, ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Minsan hanggang doon lang yung pagkaalam natin, ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Masaya ang maging Kristiyano. Kaya kapag pumunta doon sa church, masayang masaya. Kapag dumanas ng pagsubok, no, ay hindi pala masaya. Umaalis na doon sa church, hindi na siya nagtutuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Kasi ang pagkakilala niya lang sa buhay Kristiyano ay masayang tunay. No? Meron din, mga kapatid, may mga pagsubok din na nararanasan ng isang Kristiyano. One time nga si Apostle Paul at saka si Bernabe, nung nangangaral sila ng salita ng Panginoon, dumating yung panahon na nakulong sila dahil sa mabuting bagay na ginagawa nila na yon. Wala silang kasalanan, pero ikinulong sila, ibinalanggo sila, no? On that night, sa loob ng bilangguan, sa sitwasyon na hindi maganda, ang ginawa ni Apostol Pablo at saka ni Bernabe, they are singing praises unto the Lord. Hallelujah. They are singing praises to the Lord. Nagpupuri sila sa Panginoon. Kaya ngayon po, tayo po na may mga pinagdadaanan sa buhay, may mga hindi magagandang sitwasyon. Sabi ko nga, yung iba siguro sa inyo may sakit. No? Yung iba siguro sa inyo may utang. Yung iba siguro sa inyo ay talagang nag-struggle sa mga financial, sa relasyon,
No? Hindi maganda yung sitwasyon. Ano ang gagawin ng isang lingkod ng Panginoon? Nagpupuri pa rin sa Panginoon. Aatin pa rin yan ng gawain ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Sabi ko nga, hindi naman ako galit. Talagang ipinagdidiinan ko lang na kung sinabi natin na tayo ay Kristiyano, mamuhay tayo na Kristiyano. No? Kapag ikaw ay sinasaktan o inaapi ng kapwa mo tao, paano ka makipaglaban? Ito, dinidiscuss natin ang mga bagay na ito para nais kong ipaalam sa inyo na bago tayo makipaglaban ay dapat handa muna tayo. Yung sarili natin, handa tayo. Tayo pala talaga ay binago na ng Panginoon. Tayo ba talaga ay may Kristo sa ating buhay? Tayo ba talaga ay, yung banal na Espiritu ba talaga ay nananahan sa atin? And the fruit of the Holy Spirit ay nakikita ba sa atin? Hahayan naman natin ng Panginoon na papahintulutan naman tayo ng Panginoon na lalaban talaga kapag tayo ay sinasaktan. Pero, may pero dyan. Nasa sayo ba itong mga bagay na ito? No? Makipaglaban ka, pero tandaan mo paano ba nakipaglaban ng Panginoong Hesukristo. Alam nyo nung gabing yung si Judas, pinuntahan ng Panginoong Jesus na, may mga kasama siyang mga sundalo, At anong ginawa ng isang lingkod ng Panginoon? Kumuha siya ng gulok. O itak siguro yon at tinigpas yung tainga ng isang sundalo. Anong sabi ng Panginoon? Ibalik mo yung gulok mo. Kinuha yung tainga, pinulot ibinalik, Sabi niya na ganun siya hindi siya napakatindi talaga yung naging halimbawa na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Na hindi laging tabak sa dapak, hindi laging ngipin sa ngipin, hindi laging kamao. Yung mga lingkod ng Panginoon, makikita natin na paano ba sila sumunod sa ating Panginoon, paano ba sila nakipaglaban. Puntahan pa natin itong isang verse pa na ito bago tayo bumalik sa Acts. Matthew chapter 16 verse 24 to 27. Matthew 16 verse 24 to 27. Purihin ng Panginoon. Good morning, Brother Philip. Matthew 16 verse 24 hanggang 27. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para maibalik sa kaniya ang kanyang buhay? Mga kapatid, sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel sa panahong yaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Gagantihin niya ang tao ayon sa kanyang ginawa. Kung paano ka namuhay, Ang bawat isa ay haharap tayo sa ating Panginoon at tatanungin noong ikaw ay may laban na kinahaharap, paano ka nakipaglaban? Amen po ba? Meron pang isang binabanggit dyan. Pupunta na tayo doon. Pakikipaglaban. Paano nga ba makipaglaban ang isang lingkod ng Panginoon? Dapat tayo ay binago na tayo ng Panginoon. Ang Panginoon, ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. And the fruit of the Holy Spirit ay nakikita na sa atin. Puntahan pa natin yung mga kagamitan sa pakikipaglaban. Para handang-handa talaga kayo sa pakikipaglaban bilang lingkod ng Panginoon. Ephesians chapter 6 verse 13. Amen. Kakatuwa ang ginagawa ng Panginoon. Ephesians chapter 6 verse 13 to 18, mga kapatid. Basahin ko. Ephesians chapter 6 verse 13. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos, sa gayon makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Amen. Kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid, at isuot ang panyapak ng pagiging handa ng pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos.
Taglayin ninyo lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak ng kaloob ng Espiritu sa makatwid ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga pananalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu, kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Amen. Kung tayo man ay makikipaglaban, meron tayong kagamitan na ating kakailanganin. Dito, Ephesians chapter 6, verse 13 to 18. Isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Amen? At ang laging maging buka ng ating bibig kapag tayo makikipaglaban ay ang salita ng Diyos. Kaya nung sumagot ang Panginoon sa Matthew chapter 4, ang sabi ng Panginoon, sabi kasi ng kaaway kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. May mga ganong hamon sa atin minsan Kung talagang Kristiyano ka, sige nga. No? At naging challenge din yan sa akin one time na dahil ako ay lingkod ng Panginoon, kailangan kong magsimba noong Sunday na yon, walang tutugtog sa church at kailangan kong pumunta. At ang sabi ng bisor ko nga, naalala niyo yan, na pinag-OT ako. Pero nasubok ako doon, na kailangan kong manindigan na ako ay lingkod ng Panginoon. Ano man yung consequence nito. No? Tinanggalan ako ng OT, okay lang, ang Panginoon ay nagkakaloob, hindi tayo pinagkukulang ng Panginoon sa bawat laban natin, sa bawat hamon, no? Kaya dito ay kapag ikaw ay magsalita, ang sabi ng Panginoong Hesus hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen. Pag magsalita ka, gantihin mo ng mabuti yung masama, no? Huwag mong yung kasabihan natin na pag binato ka ng tinapay, batuhin mo ng pag binato ka ng bato, yun pala yan. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Yung iba pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay pero merong palamang bato. Hindi po gano'n. Ang lingkod ng Panginoon, kapag ginawan ka ng hindi maganda, gagawan mo ng mabuti. Ipapanalangin mo. Yung sabi kanina dyan ni kapatid na Jess, ipanalangin mo. Sabi ni Esteban, Lord, huwag nyo nang papanagutin. Sabi ng Panginoong Hesus, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Wag mo na silang pananagutin. Beneficiary ka din doon. Pinatawad ka lang din ng Panginoon. Mga kapatid, purihin ang Panginoon. Sa Gawa chapter 12, verse 5, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro samantalay siya'y taimtim na ipinapanalangin ng kanyang mga kapatid. Ang paraan ng pakikipaglaban ng mga kapatid ay taimtim silang nanalangin sa paniniwalang if man work, it works. But if man pray, God works. Naunawaan niyo po yan, mga kapatid? If man work, it works. But if man pray, God works. Kaya bukas malalaman natin dyan na dahil yun yung paraan ng kanilang pakikipagdigma ay ang Panginoon ang nakipaglaban. No, ang Panginoon, may ginawang mabuti dyan ang Panginoon, may ginawang napakaganda, napaka-exciting na ginawa ng Panginoon dyan. Dahil ang mga lingkod ng Panginoon, ang ginawa nila, ang una ay nanalangin. Mga kapatid, kapag merong gumagawa sa inyo ng hindi maganda, manalangin muna kayo sa Panginoon. Huwag kayo agad pupunta sa barangay, huwag kayo agad pupunta sa police station. Ipanalangin nyo muna sa Panginoon. Unawain nyo munang maigi na kayo ay lingkod ng Panginoon. At ang banal na Espiritu ay nananahan sa inyo. Ang Kristiyano kapag nakipaglaban ay lagi siyang sumasangguni doon sa Panginoon. Tinatanong ang Panginoon kung anong gagawin, kung ano yung hakbang. Hindi agad-agad na purihin ng Panginoon, mga kapatid. Naway bigyan talaga tayo ng Panginoon ng totoong puso ng paglilingkod upang sa ganun pag tayo ay nakipaglaban ay malulugod pa rin ang Panginoon sa atin. Kakalugdan pa rin tayo, matutuwa ang Panginoon sa atin kung paano natin ipinagtatanggol yung ating sarili. At yun ay sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa Panginoon, pananalangin sa Panginoon. Na tayo, una, wag mo muna ipanalangin yung mga kaaway mo kasi minsan pag nanalangin tayo, Lord, parusahan mo sila, Lord, sana madapa siya. Lord, sana maano siya. Huwag. Kapag ikaw ay isang Kristiyano, ang unang ipanalangin mo yung sarili mo, yung puso mo. Lord, baguhin mo ako. Bakit ganito yung aking nararamdaman? Hindi ito tama na pakiramdam, na reaksyon ng isang Kristiyano. Lord, baguhin mo ako. Bigyan mo ako ng mapagpakumbabang puso. Create in me a clean
heart, O God. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord. Salamat sa umagang ito, Panginoon. Ang dami naming laban na kinakaharap. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging tunay na lingkod ninyo. Magkaroon ng mapagpakumbang puso, Panginoon. Baguhin niyo kami, Panginoon, sa panahon na kami ay nagagalit, Panginoon, Lord. Wala nang galit na itatanim sa puso ng isang lingkod ng isang lingkod ninyo, Panginoon. Purihin ka at naway sa araw-araw namin, Panginoon, na pagde-devotion ay unti-unti na mabago kami, Panginoon, at magiging higit kami kaysa kahapon, Panginoon. Magiging mas mabuting lingkod kami at makasunod kami sa lahat ng inyong pinag-uutos, lalo na yung mga halimbawa, Panginoon, ay pinakita niyo sa amin. Salamat, Lord, lahat ng nakinig ngayon, Panginoon, lahat ng naabot ng mensaheng ito, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Pagpalain niyo po silang lahat at patuloy silang lumago sa pag-ibig at sa inyong mga salita, Panginoon. Purihin ka, lagi kang manahan sa kanila. Samahan niyo po silang lagi, Panginoon, at anuman yung kanilang mga pangangailangan, Lord, yan, kagalingan mula sa kanilang karamdaman. Lord, I pray, pagalingin niyo po sila, Panginoon. Pagsubok na kanilang pinagdadaanan, Panginoon, sa kanilang buhay, sa kanilang mga relasyon, Panginoon, sa kanilang pamilya, Lord. Kayo po ang umayos ng mga bagay na ito. At Lord, I pray, kayo rin po ang mag-provide ng kanilang pangangailangan. At Lord, inilalapit din po namin, Panginoon, ang church building na kukunin namin, Panginoon, rerentahan dito sa bansang Taiwan. Lord, wala man kaming nakikita ngayon, Panginoon, pero andun yung provisions ninyo. Lord, kayo po, Panginoon, ang kumilos. At sa pinakamadaling panahon, Panginoon, ay magkaroon na rin ng bahay-sambahan ng mga lingkod ninyo dito sa bansang Taiwan, Panginoon. Salamat po rin kayo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good morning po, Pastor Joshua. Good morning sa inyo. Diyan sa bansang Pilipinas. Si Jermaine. Hi, Jermaine. Dito rin sino pa yung mga nandito? Purihin ang Panginoon. Salamat po sa pakikisa. Kapatid na Josefina Pineda at Ma'am Jean. Yan, nasa OFW din yan. Good morning sa inyo dyan. Sa bawat isa, Sister Eileen, Ma'am Jolly, sa aking asawa, Sister Love, kapatid na Jess, at kay Mamang Lani. At sa iba pa na hindi ko na mabanggit, purihin ang Panginoon. Magpatuloy po kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Patuloy kayong palaguin ng Panginoon. Blessed Tuesday po sa bawat isa. At ingatan kayo ng Panginoon sa inyong pagpasok sa trabaho, o sa inyong pagpapahinga, o kung ano naman yung gagawin nyo ngayon. Ang Panginoon lagi sumama sa inyo. Magpakatotoo tayo, mga kapatid, sa pamumuhay Kristiyano natin, pamumuhay lingkod ng Panginoon. Maging totoo tayo, ang Panginoon ang tutulong sa inyo. Ang Panginoon ang gagabay sa atin para unti-unti tayong mabago. God bless po and blessed day. Bye. See you bukas 6:30 in the morning.